What's up sa inyo guys? Good morning. Good morning. Panibagong umaga at panibagong trabaho. Araw-araw na trabaho. Good morning sa inyo dyan at sana kayo ay nasa ayos at ligtas at kayo ay nakakain sa loob ng isang araw. At ngayong araw wala muna tayong exploring sa mga abandonado kaya sementeryo kasi maulan. So ngayon, i-reveal ko lang yung aking trabaho dito sa USA. Ako pala ay isang driver ng isang medical transport. Ako ay nagsusundo ng pasyente at ay naghahatid ng pasyente sa hospital, sa clinic o kaya sa mga minsan kapag may groceries, yung mga susunduin ko. At so sa araw-araw na yon, ganun yung ginagawa kong trabaho. Nagda-drive lang ako. Minsan stressful din kasi makulit yung mga ibang pasyente dahil minsan pag-aantayin ka. Pag yung ang pick up time nila ay 7 o'clock. Minsan lumalabas yan late. Minsan late yung mga yan lumabas, mag-aantay ka. Meron kang 15 minutes para antayin sila. Pero kapag lumagpas na sa 15 minutes na yun, pwede mo nang iwan. Paano kung meron kang kasunod? Paano kung meron kang 40 or 30 minutes gap sa susunod mong pick up time? So hindi malilate ka nun. So ang mangyari nun, trouble ka. So write up ka sa TransLink. Consider na late ka sa next pick up mo dahil sa pinick up mo nung 7 AM dahil late siya lumabas. So consider na late yon sa iba. Tapos minsan ano ba to? Minsan yung mga sinusundo ko na mga alam mo na, mga magamit ng bawal na gamot. Ayoko sabihin yung words na yon. Yung alam mo na yung A. At nusundo ko sila, nahatid ko sila sa clinic. Tapos binibigyan sila ng dose para withdrawal yung mga bawal na gamot na ginagawa nila. Tapos yung iba naman nagsusundo ko sa hospital kapag hospital discharge. Sinusundo ko sila sa hospital, sa ER. Tapos hinahatid ko sila sa bahay nila. Tapos iba naman kapag minor susundin mo, minsan susundin mo sa school. Tapos iuwi mo sila sa bahay nila. Drop off sa bahay. Ang doon, kapag minor, kailangan fully assist mo sila kasi hindi mo sila, bawal ka magtanong sa kanila ng yung mga about sa mga sensitive na question, yung mga kung nagsaltaan ng maganda sila, yung mga ganon, bawal yon kasi pwede kang ma-report. Tapos iba naman sinusundo ko, matatanda. Yung iba mabait, yung iba hindi, masakit sa ulo. Kasi minsan minsan bad mood. Mahirap sila kausapin minsan. Kapag example, kapag sinundo mo sila, kapag dadalhin mo sila sa appointment nila, meron silang daanan na i-request sa'yo na doon mo sila idadaan. Pagka hindi mo pinagbigyan yon, magagalit sila sa'yo. Siyempre, hindi mo sila pwedeng sundin kasi kung ano yung pare, alam mo na yung pupuntahan ninyo, kung saan mo siya atid, kung ano yung kinasanayan mong daanan, doon ka dadaan. Tapos gagawin nun, bad mood, aawain ka nila, sigawan ka nila. Pero di naman lahat ng pasyente ganun. Yung iba lang. Tapos meron pang sinusundo na ano ba to?
ano, ang mahirap sunduin yung mga ano, yung mga nasa Compass, Colombian Care, yung mga may sa pag-iisip. Ayun ang mahirap sunduin kasi naalala ko na experience ko nun. Nagsundo ko nun. Tapos pag sundo ko sa kanya, yun nga, gusto niya idaan ko siya sa gusto niyang daanan. Sabi ko hindi pwede kasi dito yung malapit, idadaan niya ako sa malayo. Doon ako dumaan kung saan ako dumadaan para mabilis kayo makarating. Ginawa sa akin, sabi niya, I don't want you to be my driver anymore. Sabi ko naman sa kanya, that's fine. It's up to you who wants to be your driver. I'm just following the order of TransLink. Ayun ang sinabi ko sa kanya. Di mo naman sila pwede awayin kasi alam mo naman maya saktang ka bigla batuin ka na kung anong hawak nila At saka minsan pala kami, meron kaming dispatch. So yung dispatch na yon, kuwari pagka may pick up time ako, kuwari sample natin 8 AM, susundin ko siya. Tapos yung will call sa akin din yung return, ako yung mag-uuwi sa pasyente na yon. So may dispatch kami, kapag yung sinundo ko na yon, tumawag na sa dispatch na like ready for pickup. So makaka-receive ako, yung dispatch magte-text sa group chat namin na itong guy na to ready na siya for pickup. So tumawag siya ng sample 3 o'clock. So meron kang 1 hour na gap para masundo siya. Pagka lumagpas ka ng 1 hour, tatawag na sa TransLink yan kasi over an hour na siya nag-aantay. Tapos naman, sa rules naman namin, pagka pick up time, meron kang 15 minutes window. Pwede kang malate ng 15 minutes. Pare, 7 AM to 7:15. Pagka 7 AM to 7:20, hindi na pwede yan, bawal na yun. I-report ka na ng member. Tatawag na sa TransLink para i-report ka. Ibig sabihin late ka o kaya no show. Ganun no show, the provider is no show, yung driver. So yun. Tapos depende naman sa'yo kung kasi minsan marami kaming ride, minsan konti ride. About isang driver sa amin, minsan nakakawalo. Pero yung pinakamataas na ride na nakuha ko na lagi is 13 rides, ganun, to 13 to 12. Okay na yun, sulit na yung rides na yun. Pero ang masama dun, sa 13 rides mo, pag nag-cancel, wala kang makukuha. Hindi mo naman pwedeng, pag nag-cancel siya, hindi mo siya pwede i-claim kasi cancel nga siya Matutrouble ka sa TransLink noon. Tapos meron pang isa, kapag dating mo sa pasyente, kung sino yung tao na sa'yo, kapag dating mo sa bahay nila, yung pick up time mo na eksaktong time ka dumating, tapos nag no show siya, pare 7 AM ka dumating doon, 7:15 hindi pa siya lumalabas, iwan mo na. Tapos tumawag ka sa dispatch, nasabihin mo this guy is no show, he never show up, I tried to call him, I've been calling him many times, like 5 times. And then it was like, as the dispatch, sabihin mo na pwede ko na ba itong iwan kasi 15 minutes na ako nag-aantay. So pag sinabi dispatch na iwan na, so iwan mo na siya. Tapos tatawag yung dispatch sa TransLink, sasabihin doon no show, yung ganyan para hindi ma-trouble kasi kapag hindi mo ni-report yun, trouble ka sa trabaho mo. Marami pa akong ipapaliwanag, kaya lang nakakalimutan ko iba. Maraming rules sa TransLink, maraming rules sa trabaho na to. Maraming sakit sa ulo na pasyente minsan. Ganun. So, yun lang guys, inano ko lang yung trabaho ko. Medyo parang nagugutom ako, medyo parang sarado pa yung isip ko sa pagpapaliwanag ng kung yung trabaho ko sa araw-araw. Hindi ko na lang muna. Siguro pag paliwanag sa sample ko sa inyo, kapag
Kapag may susunduin ako, ibibideo ko siya. Pero hindi ko pwedeng pakita yung pasyente. Against the rules yun eh. Sa HIPAA. Bawal yun. Hindi mo pwedeng pakita yung pasyente na sinundo mo. Hindi mo rin pwedeng panggitin yung pangalan, sabihin yung address nila. Bawal yun. At so ngayon may sundo nga ako eh. Dito pero hindi ko. Mamaya mga oras. Mga 11:15 susunduin ko siya. Tapos ihatid ko sa sa clinic. Tapos sa akin din yung return niya. Yung pick up time niya 11:15. Tapos yung return niya for pick up is 1 PM. So ang layo ng gap. Pag may gap ka ng ganong oras, minsan pumupunta ako sa Minsan pumupunta ako sa Jack in the Box para kumain. Tapos mga tambay-tambay kasi minsan ang hirap pag umuwi ka pa eh. Aksiyado sa gas eh. So, gagawin ko, tatambay nila ako saan ko siya malapit binaba. So, yun. Marami akong papaliwanag. So, anong oras na rin kasi susundin ko na rin yung pasyente. So, hindi, siguro i-drive ko na lang kayo papunta ron sa bahay niya. Pero, mali. I-drive ko na lang kayo papunta ron sa, hindi sa bahay niya, papunta ron sa kanyang, papunta ron sa place niya. Pero hindi ko pakita yung bahay, bawal yun. So guys, drive ko na lang kayo, pupunta tayo doon. Wait lang. See you later. So hindi ko na na-videoan yung pagbiyahe ko papunta sa bahay nila. Naibaba ko na siya ngayon sa sa appointment niya sa Cairo. So babalikan ko siya mamaya ng 1 PM. So ganyan naman, pagka sa return time naman 1 PM, meron kang 30 minutes window. Meron kang 30 minutes para magantay siya, para di ka malate. Pagka return lang yon. Pero kapag appointment time, 15 minutes lang yon. Ganun ang rules. Yan to yung trabaho ko sa medical transport. So ngayon maulan-ulan ngayon dito. Wala ako ng tubig na rin. Oo na ako eh. Kasi inumin konti lang. So mamaya may basketball alas 6 ng gabi. Pero sa Friday mag-ano ako, food trip naman sa sa Table Rock, Haunted Road. Sobrang dilim doon guys, sobrang dilim. Doon ako mag-food trip sa Friday. Siguro kakainin ko lang ba yan, dumi ng mukha. Dumi. Hi. Kakainin ko lang siguro ng chicken wings lang, no rice. Nananaba na ako eh. Dati akong naging na ako 161, nagdagdag ako ng 3. So 164. So wala tayo, tuloy tayo. Ni-maintain ko lang ang aking body figures na ganito. So guys, yun lang. Sa Friday magbo-vlog ako. Pupunta ako ng Haunted Road. Kakain ako doon, food trip. Siguro chicken wings lang kakainin ko. So yun lang guys. See you na lang sa next vlog. Bye bye.